Naisip mo na ba kung ang ginagamit mong laundry detergent araw-araw ay talagang ligtas para sa iyong balat at pamilya? O baka ito pa ang tahimik na dahilan ng pangangati, allergy at maging problema sa kalusugan? Sa Pilipinas, maraming kilalang brand ng detergent ang madaling mabili sa sari-sari store at supermarket. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral sa larangan ng environmental science at dermatology, may ilang sangkap sa detergent tulad ng phosphates, synthetic fragrances at harsh surfactants na maaaring makasama sa balat at kalikasan. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 9 na laundry detergent brands na dapat mong pag-isipan kung gagamitin pa, at ang 2 na talagang sulit at mas ligtas para sa iyong kalusugan. Hindi ito para manira ng brand, kundi para tulungan kang maging mas mapanuri at matalino sa pagpili. Tandaan, ang malinis na damit ay hindi lang tungkol sa bango, dapat ito ay ligtas din sa iyong katawan at sa kapaligiran. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento anong brand ng sabon panlaba ang ginagamit mo. Sa tingin mo ba ligtas ang pagpili mo? Ang bawat komento ay binabasa namin at upang makatulong sa ibang may karanasan. Okay, simulan na natin. Una, Ariel. Ang Ariel ay isa sa pinakasikat na detergent sa Pilipinas dahil kilala ito sa lakas nitong magtanggal ng matitinding mantsa tulad ng putik, langis at dumi sa damit. Maraming Pilipino ang tumatangkilik dito dahil mabilis at epektibo ang resulta kahit sa isang banlaw lamang. Gayunpaman, ayon sa ilang pag-aaral tungkol sa mga karaniwang sangkap ng laundry detergent, ang Ariel ay maaaring may taglay na matitinding kemikal tulad ng linear alkyl benzene sulfonates na ginagamit bilang pangunahing cleansing agent. Bagamat epektibo ito sa paglilinis, maaari rin itong magdulot ng skin irritation lalo na sa mga taong may sensitibong balat, eczema o allergy. Sa aking karanasan at obserbasyon, may ilang kakilala akong nakaranas ng pangangati, pamumula at rashes matapos ang tuloy-tuloy na paggamit nito sa paglalaba, lalo na kapag walang gloves na ginagamit. Bukod sa epekto sa balat, may mga ulat din na ang ilang sangkap nito ay hindi agad nabubulok sa kalikasan, na maaaring makaapekto sa tubig at marine life kapag napunta sa ilog o dagat. Dahil dito, mahalagang maging maingat sa paggamit nito. Kung ikaw ay may sensitibong balat, mas mainam na gumamit ng proteksyon tulad ng gloves o maghanap ng mas gentle na alternatibong detergent. Pangalawa, Tide. Ang Tide ay kilala sa matinding kakayahan nitong maglinis ng mga damit at magtanggal ng matitigas na mantsa. Gayunpaman, kalakip nito ang malalakas na pabango at kemikal na maaaring magdulot ng iritasyon sa balat. Ayon sa mga dermatological report, ang mga synthetic fragrance ay isa sa pangunahing sanhi ng contact dermatitis o allergy sa balat. Sa Pilipinas, kung saan mainit at mahalumigmig ang klima, mas madaling pagpawisan ang katawan kaya nagiging mas sensitibo ang balat. Dahil dito, ang paggamit ng Tide ay maaaring magresulta sa pangangati, pamumula o hapdi, lalo na sa mga bata at matatanda na mas sensitibo ang balat. Kahit mabango at malinis tingnan ng damit pagkatapos labhan, kung kapalit naman ito ay discomfort at allergy, hindi ito praktikal. Mas mainam na pumili ng detergent na may banayad o walang pabango para sa mas ligtas na pangangalaga ng balat, lalo na para sa sensitibong balat ngayon, lagi na. Pangatlo, Surf. Ang Surf ay kilala sa mura at mabangong variants nito, kaya't isa ito sa mga madalas piliin ng maraming pamilyang Pilipino. Ngunit sa kabila ng kaaya-ayang amoy, may mga dapat ding pag-ingatan lalo na pagdating sa kalusugan ng balat. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga artificial fragrance compounds na ginagamit sa detergents ay maaaring maglaman ng allergens na nagdudulot ng iritasyon, lalo na sa mga taong may sensitibong balat o may kondisyon tulad ng eczema. Sa personal na karanasan ng ilan, napapansin nila na kahit mukhang malinis at mabango ang damit, nagkakaroon naman sila ng pangangati, pamumula o rashes matapos itong isuot. Bukod dito, ang sobrang bula na kilala sa Surf ay maaaring indikasyon ng matapang na surfactants. Bagamat epektibo ito sa pagtanggal ng dumi, maaari rin itong mag-iwan ng resido sa tela na hindi agad natatanggal sa banlaw. Sa pangmatagalan, ang ganitong resido ay maaaring makasama hindi lamang sa balat, kundi pati na rin sa kapaligiran dahil ang ibang chemical ay hindi agad nabubulok. Kaya mahalagang timbangin hindi lamang ang presyo at bango, kundi pati na rin ang kaligtasan at epekto nito sa katawan at kalikasan. Pang-apat,
Breeze. Ang Breeze ay isa sa mga pinakakilalang laundry detergent sa Pilipinas, lalo na sa mga pamilyang naghahanap ng abot-kayang produkto na madaling mabilis sa halos lahat ng tindahan. Dahil sa mura at accessible nito, marami ang nagtitiwala na ito ay sapat na para sa pang-araw-araw na laba. Ngulit sa kabila ng kasikatan nito, may ilang ulat at pag-aaral na nagsasabing ang ilang variants ng Breeze ay naglalaman ng tinatawag na optical brighteners. Ang mga kemikal na ito ay hindi talaga nag-aalis ng dumi, kundi nagbibigay lamang ng ilusyon na mas maputi at mas malinis ang tela sa paningin. Ang problema, ang optical brighteners ay maaaring mag-iwan ng residue sa damit na maaaring dumikit sa balat. Para sa mga taong may sensitibong balat, lalo na ang mga bata at senior, maaari itong magdulot ng pangangati, pamumula o allergic reactions sa matagal na paggamit. Bukod dito, dahil hindi nito ganap na tinatanggal ang dumi, maaaring maipon ang bakterya sa tela sa paglipas ng panahon. Kaya mahalagang maging mapanuri sa pagpili ng detergent at mas piliin ang mga produktong tunay na naglilinis, hindi lamang nagpapaganda ng itsura ng damit. Panglima, Champion. Isa sa mga kilalang lokal na brand sa Pilipinas ang Champion dahil sa abot-kayang presyo nito, kaya madalas itong piliin ng maraming pamilyang Pilipino. Ngunit sa kabila ng pagiging budget-friendly, may ilang ulat at karanasan ng mga gumagamit na nagpapakita ng posibleng kompromiso sa kalidad ng sangkap nito. Ayon sa ilang feedback, ang detergent na ito ay may tendensyang mag-iwan ng residue sa damit lalo na kung hindi ito lubusang nabanlawan. Ang natitirang residue na ito ay hindi agad nakikita. Ngunit maaari itong dumikit sa tela at direktang humawak sa balat kapag sinuot na ang damit. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong residue ay maaring magdulot ng pangangati, pamumula o discomfort, lalo na sa mga taong may sensitibong balat, bata o senior citizens. Bukod dito, maaari rin itong maapektuhan ang lambot at amoy ng damit na nagiging sanhi ng hindi ka nais-nais na pakiramdam sa araw-araw. Kaya mahalaga na maging mapanuri sa pagpili ng detergent, hindi lang sa presyo kundi pati sa kalidad at epekto nito sa kalusugan ng iyong balat at buong pamilya. Pang-anim, Kala. Ang Kala ay isa sa mga kilalang laundry detergent sa Pilipinas dahil sa mabango at matagal nitong amoy sa damit. Maraming gumagamit nito dahil nagbibigay ito ng fresh na pakiramdam, lalo na kapag bagong laba ang mga damit. Ngunit sa kabila ng kaaya-ayang halimuyak, may ilang panganib na dapat pag-isipan, lalo na kung ikaw ay may sensitibong balat o may kasamang baby at elderly sa bahay. Ang sobrang pabango o tinatawag na fragrance overload ay maaaring maglaman ng kemikal na nagtitrigger ng allergic reactions tulad ng pangangate, pamumula ng balat o kahit hirap sa paghinga sa ibang tao. Ayon sa ilang pag-aaral, ang matapang na synthetic fragrances sa detergents ay maaaring makairita sa balat at respiratory system, lalo na kung paulit-ulit itong ginagamit. Hindi rin agad natatanggal ang mga residue nito sa tela, kaya kahit tuyo na ang damit, nananatili pa rin ang kemikal na maaaring sumingaw o dumikit sa balat. Para sa mga sanggol at matatanda na mas mahina ang resistensya, mas mataas ang risk ng skin irritation at discomfort. Kaya mahalagang maging maingat sa pagpili ng detergent, hindi lang dapat mabango, kundi ligtas din sa kalusugan ng buong pamilya. Pang-pito, Pride. Ang Pride ay isa sa mga kilalang budget-friendly na laundry detergent sa Pilipinas, kaya't marami ang naaakit gamitin ito, lalo na sa mga pamilyang nagtitipid. Ngunit sa kabila ng abot-kayang presyo, may ilang ulat mula sa mga gumagamit na nagsasabing maaari itong maging harsh sa balat, lalo na sa mga may sensitibong skin. Ayon sa ilang feedback, may pagkakataong nagdudulot ito ng pangangate o pagkatuyo ng balat matapos magsuot ng damit na nilaban gamit ito. Isa sa mga posibleng dahilan nito ay ang paggamit ng mas matapang na kemikal upang mapanatili ang cleaning power kahit mababa ang presyo. Sa ganitong paraan, natatanggal nga ang dumi at mancha, ngulit maaaring maapektuhan naman ang kalusugan ng balat kung hindi maayos ang pagkakabanlaw ng damit. Para sa mga senior o sa mga taong may skin conditions, mahalagang maging mas maingat sa pagpili ng detergent. Hindi masamang gumamit ng budget-friendly na produkto, ngulit mas mabuting suriin din ang epekto nito sa katawan.
Sa huli, ang tunay na tipid ay hindi lang nasusukat sa presyo, kundi sa kaligtasan at ginhawang na ibibigay nito sa iyong pamilya. Pangwalo, Fab. Ang Fab ay isa sa mga kilalang laundry detergent sa Pilipinas dahil sa matapang nitong bango at abot kayang presyo. Kaya paborito ito ng maraming pamilyang Pilipino. Madalas itong piliin lalo na ng mga naghahanap ng murang panlaba na may long-lasting na amoy. Gayunpaman, may ilang gumagamit ang nag-ulat ng pangangati ng balat, pamumula, at minsan ay rashes mataka gamitin ang produktong ito. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mataas na level ng fragrance at ilang uri ng surfactants na maaaring maging harsh sa sensitibong balat. Para sa mga may skin conditions tulad ng eczema o allergies, mas nagiging mataas ang risk ng irritation. Bagamat epektibo itong panlinis ng damit, mahalagang isaalang-alang ang epekto nito sa kalusugan ng balat, lalo na kung ito ay gagamitin sa damit ng bata o senior. Sa huli, mas mabuting pumili ng detergent na banayad at hypoallergenic kung ikaw ay may sensitibong balat. Pangsyam, bonus. Ang bonus ay isa sa pinakamurang option sa merkado, kaya't madalas itong piliin ng maraming pamilyang Pilipino na nagtitipid. Ngulit, sa kabila ng mababang presyo nito, mahalagang malaman na ang formulation nito ay mas simple kumpara sa ibang mas kilalang brand. Dahil dito, may posibilidad na hindi ito ganun ka-gentle sa balat, lalo na para sa mga may sensitibong balat o sa mga senior na mas madaling mairita ang balat. May ilang gumagamit din ng nakapansin ng residue build-up sa damit, lalo na kung hindi maayos ang pagbanlaw. Ang sobrang residue ay maaaring magdulot ng pangangati o hindi komportableng pakiramdam kapag sinuot ang damit. Kaya kahit abot kaya ang bonus, mas mabuting timbangin ang kalidad at epekto nito sa kalusugan at kalinisan ng inyong kasuotan bago ito gawing regular na gamit. Dalawang detergent na talagang sulit at mas ligtas para sa iyong kalusugan. Una, Human Nature Detergent ay isa sa mga mas ligtas na opsyon para sa mga pamilyang nais umiwas sa matitinding kemikal sa paglalaba. Ang Human Nature ay kilala sa paggamit ng plant-based ingredients na mas banyayad sa balat at mas friendly sa kalikasan. Ayon sa mga eco-research, ang ganitong uri ng detergent ay mas biodegradable. Ibig sabihin ay mas mabilis itong matunaw sa kalikasan at hindi nagiiwan ng mabibigat na kemikal sa tubig. Sa aking karanasan, napansin ko na mas komportable itong gamitin lalo na sa mga may sensitibong balat dahil hindi ito nagdudulot ng pangangati o hapdi. Bukod pa rito, nagbibigay ito ng preskong linis nang hindi masyadong mabango o kemikal ang amoy, kaya mas natural ang pakiramdam pagkatapos maglaba. Para sa mga senior at pamilya, mahalaga ang pagpili ng produkto na hindi lamang epektibo, kundi ligtas din sa kalusugan. Kaya naman, ang Human Nature ay madalas ituring na mas eco-conscious na alternatibo kumpara sa mga karaniwang detergent sa merkado ngayon. Sa pangkalahatan, mas pinipili ito ng marami dahil sa ligtas na sangkap, banyayad na epekto sa balat, at responsableng pag-aalaga sa kalikasan na mahalaga para sa pangmatagalang kalusugan ng pamilya, araw-araw sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat tahanan. Pangalawa, Sika. Ang Sika ay isa ring eco-friendly na opsyon na unti-unting sumisikat sa Pilipinas dahil sa mas ligtas nitong epekto sa kalikasan at sa balat ng gumagamit. Sa panahon ngayon na maraming tao ang nagiging sensitibo sa mga kemikal sa sabon at detergent, nagiging mahalaga ang paghahanap ng mas banayad ngulit epektibong alternatibo. Ang Sika ay binuo upang makapaglinis ng damit nang hindi nagiiwan ng mabibigat na kemikal na maaaring maasama sa tubig, lupa at maging sa katawan ng tao. Kaya naman madalas itong piliin ng mga pamilyang may maliliit na bata, matatanda o mga taong may sensitibong balat. Bagamat hindi ito kasing lakas ng mga industrial chemical detergents pagdating sa sobrang matitinding mantsa gaya ng langis o putik, sapat naman ang Sika para sa pang-araw-araw na laba tulad ng uniforme, damit pambahay at mga light fabrics. Sa katunayan, mas pinapayo ito para sa regular na paghuhugas upang makanatili ang kalidad ng tela at maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga damit. Dagdag pa rito, ang paggamit ng eco-friendly detergent tulad ng Sika ay isang maliit ngunit makabuluhang hakbang tungo sa mas malinis at mas ligtas na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Pangwakas na kaisipan. Sa huli,
Ang pagpili ng laundry detergent ay hindi lang tungkol sa presyo o bango. Ito ay tungkol sa kalusugan ng iyong pamilya at sa kalikasan. Sa dami ng pagpipilian sa Pilipinas, mahalagang maging mapanuri sa label at sangkap. Ayon sa mga eksperto sa toxicology, ang paulit-ulit na exposure sa harsh chemicals ay maaaring magkaroon ng long-term effects sa katawan. Hindi ibig sabihin na agad mong itapon ang kasalukuyan mong detergent, ngunit maaari kang magsimulang magbawas o maghanap ng mas ligtas na alternatibo. Tandaan, ang tunay na kalinisan ay hindi lang nakikita sa puti at bango ng damit. Ito ay nararamdaman sa ginhawa at kaligtasan ng iyong balat. Kaya sa susunod na maglalaba ka, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay tunay na malinis o may kapalit na panganib? Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.